Magandang araw ho sa inyong lahat ulit. JDB po, inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, si Kibuloy, Senator Amy Marcos. Yan. So, alam niyo naman ho na merong malalim na ugnayan itong sina Senator Amy Marcos at si Kibuloy, 'di ba? In the past. At ang meron pang alam ko talagang naka-support rin talaga itong si Apollo Kibuloy sa kanya. So ngayon, ang ginagawa po ni Senator Amy Marcos tila baga ay binabangga niya po yung wala naman siyang kinalaman do'n sa hearing na nito ni Risa Ontiveros dito po kay Apollo Kibuloy. Ngayon, meron siya kasing komento na ang sabi niya ay, eto, sabi niya rito, nagulat nga ako, may mga member nga ng Senado, may mga senador na nagpupumiglas na kailangan, isupina na si pastor. Para sa akin hindi dapat. Parang masyado ng patong-patong 'to. Mahihilo na tayo, dapat isa-isahin para maliwanagan tayo sa lahat ng issue. Okay. So, I smell something na naman dito, dilatory. Okay, dilatory. It is like, set aside natin ito. Ito tingnan niyo So sabi niya rito, eh, nagulat ka ako, 'di ba, na may mga member. Ang tanong, sino bang mga member 'yun? Ang totoo, isa lang talaga naman ang nagre-request na issuehan na ng subpoena. Meron pa ba kayong ibang alam? So ako, alam ko lang kasi talaga si Riza. So sabi niya, may mga senador na nagpupumiglas na kailangan, isubpoena na si pastor. Para sa akin hindi dapat. Direktahan po 'yan, Hindi raw po dapat isupina. Binabastos na nga ang Senado, hindi na nga kayo ginagalang, 'di ba? Alam niyo, bakit hindi niya kinontra, 'di ba, yung pagsusupina noon pa sa ibang mga sa ibang mga may atraso na iniimbestigahan diyan sa Senado. O bakit si Senyor Aguila hindi niya pinagtanggol? O hindi ba siya inendorso? Ito pa, hindi raw po dapat. Ngayon ito yung dilatory tactic dito, Parang masyado ng patong-patong 'to. Ano yung patong-patong 'to? Ha, mahihilo na tayo. So yung patong-patong na yun daw, nakakahilo. Ibig sabihin, magulo na nga, marami, 'di ba? Kaya daw po dapat isa-isahin para maliwanagan tayo sa lahat ng issue. So ano ba yung mga issues prior to this, 'di ba? Prior to this investigation. Oh, ang pinakahuli is the PI, 'di ba? People's Initiative. Na kung saan, pilit niya talagang dina-dissect ng People's Initiative, 'di ba? To pinpoint talagang nag-finance etong kanyang pinsan si Martin at may kaugnayan ang Pangulong Marcos Jr. Bakit kamo? Ito ho ang nababasa ko rito sa kapipilit kasi hindi ho po pwede na na yung ini-insist nila na politicians initiative na ito po ay si SMR lang. Nako, ha? Ang ending po nito, gagamitin at gagamitin niya ng mga kalaban ni BBM, ipa-impeach siya. Because of what? Using public's money. Yun po yung pinipinpoint ni Senator Amy Marcos sa kanyang investigation. 'Di ba? Na may magturo na etong si BBM nagbigay ng pera sa akin ng milyones, etong si Martin Romualdez nagbigay ng pera sa akin. Yung gano'n. Oo. Kaya nga kahit na nag-atrasa na tuloy yung mga sponsor, nag-withdraw na sila ng mga pera nila, pilit pa rin nila talagang gustong alamin ang identity ng mga nagbigay. Kasi yun ang gusto nilang pigain. O malaman lang nilang identity, pangalan kung sino, ang dali ng takutin yan, ang dali ng harasin yan, hindi ho ba? Oh. Ang sabi ko nga kung talagang seryoso sila sa investigation na yon, bakit hindi nila palabasin diyan sa hearing yung congressman ng, District 4 ng Quezon City, tauhan niya yung babae dun sa unang video na nag-leak na mali-mali yung paliwanag. Yung nangyari po diyan sa may UP Diliman banda o sa old, Capitol site. Ba't hindi nila palabasin yun sa kanilang hearing? Bakit? Kasi po yung congressman na yun is a Marcos loyalist. Okay. Kalokohan, bakit yung mga witnesses nila puro galing ng Davao? Galing dun puro mga galing dun. Pero hindi naman nila napakanta na nagsabi na mayroong perang involved. But what they're pinpointing is
pera ng bayan ang ginamit, 'di ba? O, nagkataon merong tao roon na iniimbestigahan nila na napakayaman pala. Hmm. Ngayon dito naman po, balikan natin itong si Kibuloy. Sabi niya, parang masyado ng patong-patong ito na mahihilo na tayo, dapat isa-isahin para maliwanagan tayo sa lahat ng issues. Ibig mo sabihin rito, tapusin muna natin itong mga pinag-uusapan na issues diyan sa Senado. So, si Kibuloy will have enough time, 'di ba, na makagawa pa ng paraan. Puwedeng, ano ba nangyayari ngayon sa mga witnesses? Pagkatapos po ng hearing, unang hearing, so pinuntahan ko yung mga social media accounts ng mga taong ito, nako, talagang they were subjected to harassment. Yung mga nagkaroon ng mga bagong accounts na ano, na inilabas nila na yung babae, pinalilitaw nila na bayarang babae, prostitute, yun na, mga ano yun, mga bagong gawang mga accounts lang. Oh, ay naku. So eto ang gusto niyang mangyari is isang isang tabi na lamang etong hearing kay Apollo Kibuloy, 'di ba? Grabe. 'Yan ang kanyang ano, 'yan ang kanyang, ginagawa rito. Kinokonsente niya po si Kibuloy. Alam niyo, tama naman po rito si Risa, ah. Kung walang kasalanan si Kibuloy, kusa na siyang magpapakita, 'di ba, sa pagdinig. Hindi na yung patago-tago na parang kriminal. 'Di ba, tama naman yun, eh, mga laging sinasabi. Hmm. Eh, kung wala ka namang kasalanan, ba't di mo nalang harapin? Maipagtanggol mo pa ang sarili mo, 'di ba, mo pa ang karangalan mo against public perception. 'To sabi niya rito, ito yung kay Subiri nung kinukulit niya. Oh, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan, eh, hindi ko maipaliwanag 'yun. So mas maigi kay Senate President na po kayo magtanong, tama. Eto naman ang sagot ni Senate President. In the middle of our efforts to protect the institution, a lot of administrative work has piled up in my office, including paperwork that need my signature. Nagpaliwanag na, eh. I am just in the Visayas at the moment for several engagement, but I will sign all these documents upon my return. Ah, kasi ho, kailan pa ba siya nagpunta ro'n, 'di ba? Eh, 6 yun, eh, February 6 yun, eh, pinadala sa opisina niya yung request. Tapos supposed to be magkakaroon kasi ng hearing ng February 12, eh, hindi na nga nagkaroon dahil walang subpoena. So ngayon eto, talagang kailangan ng ituloy ni Ontiveros bukas ang hearing, may kibuloy o wala. Pero eto naman maganda na 'to, mga kababayan, this is an update. O pipirmahan daw niya pagbalik niya. Sir, bilisan mo. Ay naku, 'to pa, kung walang kasalanan si Kibuloy, kusa na siya. Sa tingin mo naman, Risa, magpapakita si Kibuloy? Oh. Eto narinig ko rin ho ang paliwanag rito ni ano, ni Sal Panelo. Anong sabi ni Sal Panelo? Alam naman ni bakit daw hinihingi ni Risa Ontiveros yung, mapirmahan yung, request niya for subpoena, 'no? Eh, kasi daw alam naman daw po na etong, hearing na 'to ni Risa Ontiveros, ito raw po ay ano, um, propaganda or black propaganda against Pastor Apollo Kibuloy. Eh, what about yung nasa US? Black propaganda ba yun? 'Di ba? Malalaman lang naman natin 'yun if it is black propaganda, eh, kapagka hinarap niya yung mga taong nag-aakusa sa kanya. Alam niyo ho, constitutional rights po 'yan ni Kibuloy na harapin, ma-confront, harapan itong mga accusers niya. Oh, dahil po sa pagtago-tago niya, 'di ba, dine-deprive niya yung sarili niya na makumpronta itong mga ano, itong mga tawag diyan, itong mga accusers niya. O tapos sasabihin na naman nila rito, eh, walang, due process. Anak ng putya, oo. O ngayon ito yung balita. Eh, reportedly, sabi flees to China. A well-placed source, sabi ng politiko, that controversial Kibuloy reportedly fled to China amid US charges and probes from both the Senate and House committees. Naku, eh, kung totoo po ito na ano, na nagtago na sa China, talagang hindi ho natin dapat pagkatiwalaan, 'di ba, ang gobyerno ng China. Bakit? Aba, nagiging harbor
ng mga may atraso dito sa Pilipinas. Hmm. Baka pagka naglabas na ng, warrant of arrest din biglang maglaho sila Bato, maglaho si Digong, maglaho itong mga 'tong mga akusado, 'di ba? Biglang maglaho, magdiretsuhan ng bakasyon diyan sa China. Hmm, ay naku. So 'yan po, isa rin itong hindi ho magandang, galawan ni Senator Amy Marcos ang kanyang ginagawang pagkonsinti dito ho kay Kibuloy. Para sa kanya, hindi raw ho dapat na na-isyuhan ito ng subpina. Bakit? Binabastos na ang Senado, 'di ba? Kami nga lang ng mga lupon tagapamayapa 'pag kami ginaganyan, pupuwede kaming mag-request ng, subpoena. Pupuwede namin itong, i-indirect i-cite, ng indirect contempt. So, ifa-file namin sa korte and then let the court, 'di ba, contempt the person para ito pa'y hulihin ng mga parak at iharap sa'min. Hmm. Tapos eto isang senador, alam niyo kung meron ho siyang dapat talaga, kung talagang neutral, dapat ho eto ho yung perfect time para magsalita siya ng, "No comment ako." Kasi merong, ibang kapwa ko senador ang humahawak o dumidinig ng issue against dito kay Kibuloy. Dapat gano'n lang, 'di ba? That is neutrality at 'yun po yung dapat na maging stand niya. Hindi yung magsa-side. Kasi pagka ganyan, wala na, pagka kontra sa isa, sila-sila ng magkakapwa senador mag-aaway-awayan na. At ngayon eto, gano'n na nga rin ang kanyang ginagawa, 'di ba? Grabe. So, papaano ba 'to kapagka naging presidente si Imee? Mayroon pa ho kaya tayong rule of law? Ano ho ba sa palagay ninyo? 'Pag naging presidente ito o maging, vice president, may rule of law pa ba tayo? Sa tingin niyo ho? Okey, so iwan muna natin 'yan. Baka mangyari, puro ano na lang, palakasan.